Magandang araw mga kabakal, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. For today's video, isi-share ko sa inyo dito kung paano natin i-full weld yung ginawa nating MDL bracket na para sa MXI na motor. So ayan, isi-share ko sa inyo dito ang pag-full weld ng mga flat bar na ito at yung shafting to flat bar. So ayan, kung makikita natin sa video, yung parte na yan, ipo-full weld natin ng walang filler. Tapos, ito naman, yung dalawang flat bar na magkadikit, so kahit tunawin lang natin yan dahil kung mapapansin nyo, naka-overlap siya. Pero pagdating dito sa part na to, so, ipo-full weld natin na walang filler. So, buffing na lang yan. At ito, may naka-overlap yan. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-overlap siya ng konti. So, kailangan lang natin ng lusawin yan. Di bali medyo sunog yung hinang natin. So, hindi naman basta-basta gagalaw yan. Dahil makapal yung flat bar natin. Nasa 3mm din po ang kapal niyan. So, pag na-full weld natin to, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin i-finish. So, ayan. So, ito lang yung diskarte dito mga kabakal para mapabilis yung trabaho natin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin i-full weld dyan. At, syempre, gamit pa rin natin ang ating Kusama TIG welding machine. Ayan, nagaling kay Ephraim Shop. Shoutout nga pala kay best friend Ephraim Shop. Kaganda ng mga welding na to mga kabakal. So, hindi kayo magsisisi pagka ito ang binili nyo na TIG welding machine. So, 2-in-1 na rin tong TIG machine na to at 250 amperes. So, pag full weld naman dito, depende sa inyo yan kung paatras o paabante ang paghagod natin sa pag full weld. So, kung makikita nyo dito, itong part na to, itong mga shafting na to na nakakapit, yung pinakatainga-tainga niya, napapansin nyo may awang. So, pagdating sa part na yan, i-full weld natin yan. So, gamitan natin ng filler. So, ito yung filler rod natin. 1.6 ang filler rod natin na gamit mga kabakal, ano? So, at pagdating naman sa part na to, ilulusawin lang natin yan. Hindi na tayo magagamit ng filler dyan dahil nga may overlap siya. So, sinabi ko na sa inyo kanina, madali na lang i-welding yan dahil makapal naman yung flat bar natin. Ayan. So, pag full weld naman dito mga kabakal, hanapin lang natin yung posisyon natin, yung tamang posisyon kung saan tayo komportable para magawa natin siya ng maayos o ma-welding natin siya ng maayos. Okay, so umpisahan natin i-full weld to. At yan, kung mapapansin nyo nga, hindi tayo gumagamit ng filler dyan, which is tinutunaw lang natin yung flat bar tsaka shafting. Ang kagandahan kasi dito mga kabakal, sa stainless po kasi, hindi nyo na kailangan pagkalapat naman po siya, hindi nyo na kailangan gamitan ng filler. So, merong mga nagsasabi na mahina daw yung kapit nito, pero mali po yung paniniwala ng mga kabakal. So, ikukorek lang po natin, ang stainless po kasi, hindi po siya kamukha ng MS o yung mild steel na walang sariling lusaw. Sa stainless po kasi may sariling lusaw po yan. Kaya kahit i-full weld natin, may filler o wala, kapit pa rin yan. Lalo na sa mga maninipis, sigurado yung penetration yan. Pero sabi nga nila, may kanya-kanya naman tayong diskarte pagdating sa mga trabaho natin. So lalo na dito sa welding works. So napakaraming diskarte dito mga kabakal. Kaya nga po ang tinuturo ko dito, kung ano lang ang alam ko. So kung mapapansin nyo dito, medyo binabara natin ng konti kanina pag-welding natin dahil nga po malaki nga po yung overlap niya, binabara natin ng konti para malusaw. At pagdating dito sa part na to, itong shafting na nakadikit na may dito sa may tenga niya, yung mapapansin nyo may maliit na butas, may tornilyo po kasing nakalagay dyan. So kung mapapansin nyo, ginamitan po natin ng filler yan dahil nga po medyo malaki yung awang dyan. So okay lang yan pag gaganyan, gagamit tayo ng filler rod pag malaki ang awang. Pero pagkadikit naman, ito tulad nito, lulusawin na naman natin, ayan, diniinan na naman natin, yung parang minanwal natin ng sandali. So di baling sunog yan, ayan kung mapapansin nyo, itim, kulay itim siya. Kasi wala namang problema dyan dahil hahasain natin yan. At take note mga kabakal ha, kahit gaano po kapangit yung hinang natin, pagdating sa stainless, dun po sa finishing nagkakatalo. Ayan, kung mapapansin yung kilikili na to, ayan yung mapapansin yung hinang ng ano natin, ng TIG welding na Kusama Japan. Ayan po yung hinang niya. So, nilulusaw lang din natin yung kilikili na yon dahil nga, hindi na tayo maghahasa doon. Kumbaga, diretso gray na lang ang gagamitin natin doon. Hindi katulad nito, ito hinasa natin, yung tinunaw natin kanina, yung may overlap, ginagamitan natin ng 80 na flap disk yan. Flap disk na grit number 80. Ayan. Mapapansin nyo, ayan, napudpud na. Tapos yung isusunod pala natin dito, yung mga matutulis na parte o yung mga matatalas. Kasi yan po yung importante na madaanan natin ng 80 para mabura natin
mabura natin talaga yung mga matatalas na parte. Kasi siyempre, iwas na rin po sa mga customer natin na baka masalat o masilat. Baka masalat ng mga kamay nila, siyempre, para hindi sila masugatan. Di ba po? At ayan, kung mapapansin nyo, medyo binilog natin ng bahagya yung flat bar na yan para sigurado tayo na walang tulis o walang talas na matitira. So, yung gamit natin na 80 dyan mga kabakal, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mas pinabilis natin ang trabaho natin pagdating sa finishing. Kasi ang ginamit natin na flap disk dyan na 80 ay luma na po yan. Kumbaga, makailang beses na pong ginagamit yan. So, pagdating kasi, pagka ganito kasi ang ginagamit natin na flap disk, kahit irekta na po natin sa itong mga ganitong trabaho lang ha, take note mga kabakal, sa finishing, pagdating dito sa finishing, sa ganitong bagay, pwede nating irekta yan. Pagka galing sa 80, dahil nga gamit na yung 80 natin, which is pudpud na siya, hindi na siya ganun kalalim ang tama. Ayan, so pwede nating di na tayo dadaan ng 320 or 400 or ano pa mang sandpaper na gagamitin natin. Pagkatapos nating daanan ng 80 yan, kahit tumalo na po tayo sa gray. Ayan, kung makikita nyo kung gaano kapangit yung hinang natin dyan. Pero okay lang yan mga kabakal kasi sinasabi ko na sa inyo kanina na nagkakatalo pa rin yan sa finishing. Ayan, yan po yung sikreto sa stainless. Kahit ano pong trabaho natin sa stainless, kahit stick weld lang ang gamit mo or halimbawa, wala kang TIG dahil marami naman po tayong gumagawa ng mga stainless na stick welding lang ang gamit nila. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pudpud na yung 80 na gamit natin, no? Kumbaga, lumang-luma na po talaga yan. Kaya, pagkagaling dyan sa 80, dito na tayo, sa gridis na. So, meron din akong mga finishing tutorial dyan, pero yung kasi complete, kompleto po kasi yung detalye nun mula umpisa hanggang sa mga ginagamit nating pang-finish. Pero dito kasi, sa ganitong mga trabaho, tulad yan, hindi naman ganong kasilan to dahil siyempre sa ilalim ng motor, ang makikita niyan pag kinabit yung mga gilid-gilid lang. So, kahit i-rekta na natin, shortcut, kumbaga, shortcut na natin na paggamit ng gray. So, kung makikita nyo, lahat ng dinaanan ng 80 kanina, kailangan po dadaanan ng gray lahat. Ayan. So, after ng gray, diretso bapping na tayo, mga kabakal. So, ayan, tabinan muna natin yung ibang dyan. So, gamitan natin ng bapping pad. Ayan. At, syempre, limestone, kailangan yan. Number 1 yan sa stainless, mga kabakal. Yung limestone, huwag niyong kakalimutan yan. At habang mainit pa yung stainless na hinahasa natin, pwede nating pahiran ng limestone para nakadikit na yung limestone door, bapping soap. Bapping soap ang tawag ng iba dyan. So, ayan. So, yun nga, lahat ng nadaanan din ng gray, syempre, same process lang naman, kailangan madaanan din natin ng bapping pad. Although, yung ginamit nating flat bar dyan, binili natin siya, makintab na, pero, syempre, pagka, iba pa rin yung daanan mo pa rin lahat. Halimbawa, kung yung hinasa mo, binapping mo, tapos, kailangan madaanan mo rin siya lahat para pumantay yung kulay. Ayan, kung mapapansin nyo, pantay na yung kulay niya. So, wala na yung pangit na hinang natin kanina, pantay na rin yung flat bar na ginamit natin. Kung makikita nyo sa personal yan, mga kabakal, makikita nyo pa rin yung hinang dyan. Yung tulad nung pinakita ko sa inyo kanina, yung nasa kilikili, lahat ng mga hinang na hindi natin dinaanan ng 80. So, makikita mo dyan, parang kaliskis lang siya. Yun. Dahil diretso bapping ang ginawa natin. Ayan. So, ayan po yung kalabasan niya. At kung nagustuhan niyo yung video na to, pakishare naman mga kabakal.